Hello guys, good evening. So meron tayo naman dito tayong Henny Penny board na nire-repair. So ito yung yung error na nilalabas niya oh. Ayan no. Yan natin. Ayan lalabas na error oh. Leave ignition no PB. So ang akala ng iba, ang sira niya is is ng ignition module, pero hindi po ignition module ang sira niya, nasa board ang sira nito. So ito na yung ni-repair natin. So ayan na siya nung na-repair natin. Ayan. Ayan. So okay na po siya. So antayin natin matapos yung cycle. Tatimeran natin kung ano pa magiging problema niya. Yung temp niya 105. Pag hit on, so adjust na natin. Nag hit on, okay, pilot maandar, pilot valve sa nagpa-fire up na siya. So naka preheat cycle pa siya. So sa mga gantong pang fast food na na controller ng lutuan, may preheating cycle kasi siya. Hindi siya yung, di ba kung sa bahay pag nagpiprito tayo, diretso kaagad yung init ng apoy. Sa fast food, inuunti-unting pinapainit yung apoy para matagal masira yung mantika. Pansinin nyo, yung mga mantika natin sa bahay pag piprito, di ba madaling umitim kasi lakas kaagad ng apoy. Dito sa mga gantong controller, ang ginagawa niya, dahan-dahan niyang pinapainit yung mantika, kaya hindi nasusunog kaagad. Kahit kuminsan inaabot na ng 1 week yung mantika na inuulit-ulit na gamit sa mga fast food, hindi pa rin ganun kaitim. Saka napipilter din nila parati, at least mga 3 times or 4 times a day sila nagpipilter ng oil. So ano na kaya yung temp? 173 degrees Fahrenheit. So antayin natin ng matapos yung preheating cycle niya. Pag natapos yung preheating cycle na, tatimeran natin para malaman natin kung ano pa yung problema niya, kung may iba pa. PB ignition failure lumalabas nito, left side. Pero okay naman yung yung ignition module. So ang problema niya nasa board yung sira. Ito yung repair natin ang board. So 200 degrees Fahrenheit na siya. Tayo natin mag 215. 219. Okay, hit on, diretso na siya. Dire-diretso na yung apoy niya hanggang sa umabot siya ng 345 degrees Fahrenheit. So ayan na, dumidire-diretso na yung apoy niya. Lumagpas na kasi siya ng 220 degrees Fahrenheit. So antayin na natin siya mag 345, tapos sa timer rin natin 279. So ito pala board to ng 8 heads. So shout out sa mga suki ko nagpapagawa ng board sa akin, na mga technician sa kahit saang lupalop ng Pilipinas, sa mga kontraktor. Kadalasan naman kasi nagpapagawa nito mga franchise dahil sobrang napakamahal ng board po na to. Katumbas na to ng
isang motor na brand new. Ang presyo ng motor, ng board na to. 276. $286. $293. So, 288, 295. So, ano na, 290 degrees Fahrenheit na. Oops, nag-ready na siya. Lulo ko. Yan, so yan natin 330. Dahil natin mag 345 Fahrenheit. Oh, ready na. $339. Yan, ready. So, timeran natin. So, antayin natin 12 minutes. Yan natin yung mga parameters niya. Kung gumagana yung mga pressure solenoid. So, ito 8 minutes na, no. Hindi pa nag-on yung pressure solenoid. So, ano to, tinanggal kasi yung program nito ng pressure on kasi sira yung sensor niya. So, hindi ko gamay yung pag-program nito. Bahala na yung paggawa nito sa akin na ibalik yung program niya. Sira rin kasi yung sensor niya sa pressure on. So, nakita ko kanina pag testing ko ng mga sensor niya. Pero okay na yan. Bahala na siya magbalik tong program. Hindi ko alam kung paano pinoprogram niya na yung pressure on eh. So 7 minutes na dapat nag-pressure on na siya. Pero pwede niya na tong i-program ulit, ibalik sa pressure on. Dapat nag-ano to ng pressure eh. So hindi lang naman po lahat po ng pinapandar ng electronics, gumagawa po kami sa DJ Glenn All Around Repair Services. Mga board po ng aircon, refrigerator, washing machine. So all around repair services kami. Lahat ng pinapatakbo po ng kuryente ginagawa namin. So konting background para sa akin, no. Tayo po ay isang electronics technician, dating computer technician, so electrician din po. Yan. So slight na pagkatubero rin ko minsan. So kahit pag may mga ginagawang kami ng aircon, naglilinis kami ng aircon, no, sa may mga condo, no. Tontuwa yung mga customer kasi lahat ng sirang mga gamit sa kanila nagagawa namin. So yun po ang kagandahan pag multi-skilled na technician ka. Kahit ano alam mo pong gawin. So ito, naantay lang natin na matapos yung timer. Kung wala nang problema, mga error lalabas. Tapos papa-shipping na natin to. So matagal din tayo yung natenga-tenga kay nag-set up tayo ng solar sa probinsya natin, no? Medyo natagalan tayo pagkakabit nun. Solar hydro pump. So pag minsan i-video ko yun pag umuwi ako, pag okay na. Pero nagagamit naman nila dun sa parents ko. Ang hirap kasi ng tubig dun sa amin. Lalo't malapit din sa sa dagat. Nagdi-drilling kami.
Oh, 5 minutes na lang, malapit na siyang matapos yung timer. So medyo naglulus yung ano niya, no, sa display. So kagandahan nito, buti mayroon tayong simulator. Dati nakikitesting lang ako sa mismo brands ng Jollibee, no. So shout out kila Sir Rod, Mumjuay sa pagpapatesting sa akin kung sa mga unit niyo po ng ano, ng actual nito. So ngayon meron tayong simulator na sarili. Kahit hindi natin dalhin dun sa actual na unit, napapandar na natin yung ano, yung board. Nate-testing na kung may problema pa o error. Ngayon may ginagawa ako na ano rin, gantong board din ng 8 heads. Parang nakaka-4 na balik na ako, hindi ko mapatino-tino. So sabi ng ibang mga technician kung ano-ano nang sira doon, pero nahuli ko na rin ng ano, sira niya. Oh, shout out Sir Alvin. Konting ano lang, gawa na natin yung Henipeni 8 heads niyo dyan. Konting kembot na lang. Pinapaparating pa lang natin yung pyesa doon na ano na pamalit. So yun, mahirap kung minsan, no, kung wala ka pang actual na pyesa, pasasakitin talaga ang ulo mo. Kung minsan yung ibang technician order ng ganito, order ng ganyan, hindi pala yun yung sira. So yung kagandahan rin na meron akong ganitong simulator, naya-actual ko kaagad kung ano yung sira na pyesa. So hindi tayo na wrong findings. 100% sure bulan pang nag-check up tayo. So sa mga suking customer po, maraming salamat sa pag-aantay po sa DJ Glenn All Around Repair Services at sa nagtitiwala po. So bago pa lang tayo nagsisimula mag-vlog, no. So matagal na rin tayong technician, way back 2007 pa. Dati po ako sa Digitronics, yung mga nagpo-program sa raon ng memory po ng TV. So shout out kila Sir Boots. So yung mga nakasama ko doon na nagtuturo din, sila Sir Engineer Rick de la Rosa, kaso ay saksamang palad wala na po siya. Kasi Sir Closa, si Sir Closa nga pala pamangkin nun si GDL Electronics. So yun, isa rin po tayong panatig ni Sir Emong GDL. So isa rin po siyang ano, all around technician po, no, Sir JDL. Sir Emong, shout out po. Na-inspire din po tayo mag-vlog dahil po sa inyo. So tagal-tagal na rin tayong technician, no, back 2007 pa, no. So ngayon pa lang, nagsisimula pa lang po tayo mag-vlog kasi ayun na po yung trend ngayon kailangan sumabay sa uso. Kahit pa paano, salamat po sa mga nanonood at sana huwag niyo pong i-skip ang ads. Please like and share po ng video. Ayun, para makatulong na rin sa mga bagong nagsisimulang vlogger na katulad namin. So soon mag-upload ng mga ginagawa namin, no? So ito, hindi ko pinakita yung mga pinalitang pyesa, no? Medyo confidential kasi baka awayin tayo ng manufacturer nito Sikreto lang ng samahan ng mga technician to. So 1 minute na lang matatapos na yung timer niya. Okay na, hindi nalabas yung error na no PB. Kala mo ko minsan ignition module yung sira, pero hindi pala, nasa board. So yun nga, sa isang Jollibee kong ginagawan kila Sir Alvin, ganun din ang sira. Pero at least ngayon na-isolate ko na may pang actual na parts. Papalitan natin ang parts yun para mapatinaw na yun dyan sa inyo, Sir Alvin. Medyo sumakit-sakit din ang ulo ko dun, parang almost 5 days ko nang binabalik-balikan yun, hindi ko nakukuha. Pero ganun talaga, pag umayaw ka hindi mo makukuha ang ano,
ang trouble. So kailangan maging matyaga tayong technician, mahabang pasensya, saka open-minded lang sa mga bagong matututunan po. So last 34 seconds na lang matatapos na yung timer. So wala nga kasi wala siyang pressure on kanina, hindi gumilaw to kasi naka-bypass yun, binypass to nung dating technician. Kasi nga pala sira yung ano niya, sensor niya sa pressure solenoid, nag-error to dati. So yun, ngayon okay na siya, pwede niya balik to sa dati. Nasa 3 pyesa rin pinalitan ko rito, suyod na suyod talaga. Ayun, so yun, okay na po siya, it's done na. Okay, walang ano, adjust na natin yung temp para mag ready siya. 340, ayan, info 345 dapat. Yan, okay na yan. So okay na po ito. So salamat po sa panonood.